Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Network News. Kongreso na propesto nga revise sa Animal Welfare Act. Sa presente salbado naman ang ayam na si TikTok asin nagpapa-umay na. Mga suspetsado sa panggaganan sa Sarumparatog duman sa Cotabato City pinagsampahan ng kasong murder kana Philippine National Police. Sinampahan ng kasong murder ang duwa sa apat na mga suspetsado na guminadan sa Sarumparatog duman sa Cotabato City kana Pebrero 25. Kakampi mo Network News. Sa sarong press briefing sa Campo Crame, sinabi ni PNP PIO Chief Police Colonel Randolph Tuwanyo na nabisto na ka na pulisya doang suspetsado ng mga miyembro subot ka na gun for hire group. Sigon ki Tuwanyo, anailing na motibo sa krimen, iyon day nabayaran na utang ka na biktimang si Israel Abbas Angas, 29 anyos na civil engineering teacher sa Notre Dame University. May girumduman na pinagbabalil kan mga suspetsado ang biktima mientras nalunad ka na sa iyan lununadan sa naunang bitanan lugar, partikularmente sa Rosary Heights 3 sa syudad ka na Cotabato. Tinamaan siya ni nabala sa walang takyag ka na itas na o kaya man sa itas pa na parte ka na sa iyan na tulak asin idiniklarang gadan na pag-abot sa ospital. Nakuha naman kan mga otoridad na 14 na basyo ni nabala o 14 basyo ni bala sa pinangyarihan kan krimen. Pahayag kan China na dapat talion kan na Pilipinas na typhoon na missile kan Estados Unidos sa pinalagan kan na First Armada kan na Pilipinas. Pinagatanan na doon kan na First Armada kan na Pilipinas na day pwede o day pwedeng diktahan kan na rin man na nasyon sa kinabanaan na Pilipinas. Sa kung paano papakusugon ang kakayan na pangdepensa kaini. Ini na belta ka na AFP sa pahayag ka na China na dapat na tanggalon ka na Pilipinas na medium range sa capability typhoon na missile system kan Amerika. Sigon kay Colonel Francila Margareta Padilla pero sa typhoon na missile, sinabi niyang ang mga training militar na ginigibo sa Pilipinas sa ibang nasyon. Ana parte lang ka na pagpapakusog ka na depensa ka na Pilipinas. Enot naman digdi sinabi ka na China. Kakampi mo Network News. Nagaro pinagaraot ka na Pilipinas na promesa kanhi na temporaryo lang na pagmantener sa nasyon na kan sinambit na MRC. Alagad kasimbagan ni Padilla na mandato ka na First Armada ka na Pilipinas na papusugon ang kakayan. Asin na protektaran ng nasyon sa anuman na klase nin huma. Sa minutos makalisan na oras na alas 5 din na pag-aga sa Kakampi Network News. Sa iba pang detalles ka na sa tuyan na mga bareta sa lado nasyonal.
Sobra sa 1,000 na benepisaryo ka na walang gutom program sa probinsya Canalbay nakaresibi ning EBT card gikan sa DSWD Bicol. Sa ibong ka na padagos na mga paguran ipinagpadagos ka na Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol Region. Ang food redemption activity ka na walang gutom program sa maniba-ibang banuan Canalbay. Kaibanan na libon na uwas sa Pio Duran na Puranggi Kamaliga Daraga Ligaw Ginubatan Asinan Banuan kan na Hobilyar. Nasa 1,482 na benepisaryo kaibanan ng senior citizens sa person with disabilities o PWDs. Asin na solo parents na nagpasiring sa mga redemption sites tanganing kunon ang sendang food provisions. Gamit na sendang na-receive na electronic benefits transfer card o EBT card na may kantidad 3,000 pesos na kabakal sendani na bagas, dress chicken asin piling gulay gikan sa mga DSWD partner retailers. Objeto ka na sinambit na programa na labanan na food insecurity asin matabangan ang mga pamilyang nangangaipuhan. Sa padagos na suporta ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang walang gutom program ang padagos na nagsiservi sa vulnerable sectors. Kakampi mo Network News. Bilang parte ka na misyon ka na DSWD na magkaiguanin mas inklusibong sosyedad para sa gabos. 12 minutos sa makalisan na oras na alas 5 na pag-aaga sa Kakampi Network News. Sa iba pa na detalyas ka na sa tuyan na mga barata, balikan niya to na detalyas ka na sa tuyan na mga barata sa lado nasyonal. OSD liwat na pinag-dinepensan sa Korte Suprema 60 bilyon na pesos na remittance ka na PhilHealth sa National Treasury. Inagatonan na doon ni Solicitor General Minardo Guevara sa Korte Suprema ng dakulang parte ka na 60 bilyon na pesos na sobrang pundo ka na Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth na narimit sa National Treasury ang ginamit ang aning punduan ang mga importante na programa sa salud asin serbisyo nga pang sosyedad. Ang second round ka na oral arguments ka na pinakalangkaw na Korte ka Nasyon. Sinabi ni Guevara na pinakadakulang parte ka na fund transfer anapasiring sa mga proyektong pangkomunidad. Kaibanan ang mga proyektong pang-salud. Inibase man sa nakapalaman sa rarom kan unprogrammed appropriations kan General Appropriations Act of 2024. Sigun man sa Department of Finance, 27.45 bilyon de pesos ang ginamit ang aning bayaran ang aluin ng pendyenteng public health emergency benefits and allowances. Mientras tanto, 10 bilyon na pesos man ang pinagtatagama para sa medical assistance sa mga tiyo sin mayong kakayahan na magbayad ng mga pasyente. Nagatagama man na 4.10 bilyon de pesos para man sa pagbakalin mga kagamitan na medikal para man sa mga ospital. Kakampi mo Network News. Mga ospital na pagrurugaring kan mga lokal na gobyerno, siring man na primary care facilities. Masa o menos 3.37 bilyon de pesos man ang ginamit sa pagpapatindog ni natulong pasilidad na pang salud ka na DOH. Mientras na ang 1.69 bilyon de pesos ada pa dalagan sa Health Facilities Enhancement Program.
Ang natatadang 13 bilyon na pesos ang ginamit bilang pundukan gobyerno para sa counterpart financing kan mga proyektong pang-infrastruktura. Sa presente may halos sa 498 bilyon de pesos na funduan na PhilHealth. Bastante tanganin na padagos na paiwason ang mga inpatient outpatient siringman special benefit packages kani. Pinagatala naman sa Marso 4 taon 2025 ang masod na oral arguments kasumpay man kan mga petisyon na nagkwekwestiyon sa konstitusyonalidad sa pagbalyukan na pundukan PhilHealth. Minutos sa makalis sa oras na alas 5 na pagkaaga. Standby mga pagribas sa mga dugang na mga barata sa lado lokal. Sa iba pa na detalyes ka na sa tuyan na mga barata agikaduman sa probinsya ka na Sorsogon. Hinapo na umboy sa Sorsogon gadana ka na madukayan. Gadana ka na madukayan na inapo na umboy na nakabugtak sa plastic bag banggi ka na Pebrero 26 sa may party ka na Sitio San Lorenzo. Barangay Bibingka na duman sa syudad ka na Sorsogon. Sa entrevista kay Police Lieutenant Colonel Christopher Abuviso, ang hepe ka na pulis sa Sorsogon City. Padagos man ang sedang investigasyon asin inaaram pa kung nabuhay pa o gadanaan na umboy kan ini an inapon na. Inaaram pa man ang napagkakabisto ka na posibleng uminapon sa umboy sa sinambit ng lugar. Kakampi mo Network News. Padagos man ang koordinasyon ka na Sorsogon City Police Station sa mga opisyalis kan barangay sa lugar para maaraman ang responsable sa sinambit ng insidente. Philippine National Police inaaram na ang katotohanan sa subot leak memorandum. Kasumpay man sa isyu ka na pag-agis sa EDSA busway ka na convoy ka na senior police officers. Nanindugan ang Philippine National Police o PNP na sa indang pinagpupugulan ang pinakalangkaw na level ni na transparency, accountability asin na integridad sa gabos na operasyon asin na komunikasyon. Sa sarong payag sinabi ni PNP o sinabi ka na PNP na sa presente nindang biniberipikar ang authenticity asin na konteksto kana dokumento tanganing maibitaran ang mga fake news o kaya mga saltong impormasyon. Nakabalaman man kaya sa mga nagwawarak sa social media na sinugo-subot ang gabos na mga pulis na mag-trangkilo sa isyu kan EDSA busway na kung saan na dinakop ang convoy ni PNP Chief Romel Francisco Marvel. Pinagasuguman na subot ang Directorate for Police Community Relations na gamiton ang gabos na mga rekursos. Tanganin na matalbungan ng isyu asin imbes sa iwarak ang mga akomplesmento kan Philippine National Police. Sigun sa PNP, dahil hindi pinagkukonsenti ang anuman na pagpurbar na manipularon ang opinyon kan publiko o kaya man lisyaon ang atensyon gikan sa mga importanteng issue. Nanindugan na PNP sa accountability asin na due process sa pagpuguling anuman na paglapas na kinakaembeltuhan ka na mga pulis. Pinag-inkaminarman ka na Philippine National Police ang gabos na magkuanin impormasyon gikan sa mga mapapagkakatiwalaan na sources. Tanghaning maibitaran ang mga fake news o kaya mga saltong espekulasyon. Kakampi mo Network News. Minutos sa makalisan na alas 5 na pagkaaga sa iba pa na mga barata. Balikan niya ito ang mga barata sa lado nasyonal.
Maribay ki Vice Presidente Duterte in kaso na dagos na ining matanggal sa pwesto premature na pag-urunayan. Nagatutubod siya sa prosecution na panel member Congressman na Gila Bongalon. Na di pa dapat pinag-urayan kung si Sayan na posibleng magribay bilang Vice Presidente in kaso dagos na matanggal sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Sigon pa man sa Congress Takan Albay, premature na pag-urulayan ng isyo asin imbes ang dapat magtutok sa pagdangog kan impeachment o para man sa impeachment ki Presidente Sara Duterte. Kasimbagan ni kang kongresta matapos na sabihin ni Senate President Chis Escudero na ingkaso siya ang mapili para magribay. Iya Vice Presidente Sara Duterte ini ang sa iyang sasayumahan. May angat man na Senate President sa mga kongresta na mag-suporta sa impeachment na dahil na dapat pa ining sayumahan o dahil na dapat pang akuon. Binagapayag pa ni Bongalon na dainin na napapag-urulayan ang naunambitan ng isyu. Base sa konstitusyon kan Pilipinas, sa pipilion ang presidente ka na maribay na vice presidente na kanakaipuan naman na aprobaran ka na kongreso sa magkasuay na burutuhan. Sa iba pa na barata sa lado nasyonal na Senador Tol Tolentino aminadong magabat sa sayan na buot. Ana pagsurat din na rules of impeachment. Aminado si Senador Francis Tol Tolentino na magabat sa sayan na buot ang pag-ibok ang rules of impeachment. Kakampi mo Network News. Baliwanag ni Tolentino bilang sarong abogado, madali lang ang napag-ibon na rules of impeachment alagad dipisil subot na gibuon para sa saiya. Ang nasambitan bagay rason na inikontra sa saiya na buot. Baliwanag ka na senador na nagtutubod kaya siya na dapat magkasaroan na presidente asin na vice presidente para sa kapakipakinabang asin na pag-uswag ka nasyon. Alagad sa ibong subot kani kinakaipuan niyang komplehon. Ana sa iyang obligasyon sa konstitusyon asin trabaho bilang Senate Majority Floor Leader na iuman ang natuka na magbilog o kaya man maggibok ang rules of impeachment. Inulidig din nagalaw man na senador na makakagibot siya ni na rules of impeachment na napatas sa gabos. 24 minutos sa magalis ang alas 5 ni na pagkaaga. Sa iba pang detalles ka na sa tuyan na mga bareta. Siripon niya to na bareta sa lado lokal. Voluntaryo nagbalik loob sa gobyerno ang duwang ngaralangkaw na opisyal ka na New People's Army UNPA duman sa probinsya ka na Sorsogon. Pinagabistuhan mga nagbalik loob na mga individual na sinda alias sa Rod 38 anyos. Vice Commanding Officer kang Kilusang Larangan Guerrilla 2 sa Bicol Regional Party Committee. Na aktibo nga miyembro ka na NPA pon pa ka na taon 2003. Siring man si alias Lando 37 anyos sarong team leader ka na Sub-Regional Unit Guerrilla. Sub-Regional Committee 3 ka na Bicol Regional Party Committee. Na nag-serbi man sa movimiento sa laog ni na sobra sa duwang dekada. Kasabay ka na sa indang pagbabalik sa loob sa gobyerno pinag-surrender man kan mga ini ang sarong kalibre 45 pistola. Kaibanan na duwang magasin asin anom na bala sarong kalibre 38 revolver na may 4 na bala sin na improvised hand grenade. Kakampi mo
Network News. Sangon niya nagpapasayrarom na sindasaynan sa Comprehensive Local Integration na Program o ICLIP kan gobyerno. Na may obyeto na makapagtaon na suportang pinansala sinapang kabuhayan para sa saindan nagbabagong buhay at sinliwat na makihalubilo o makisalamog sa syudad. Dako laman lakdang na pagsukong inis sa pagkawikaw pagkawikaw kan katrangkiluhan sa Bicol. Asin na patutuon na nagluluyan ang persa kan na New People's Army sa Rion, Bicol. Sa iba pa na bareta sa lado lokal, gikan man duman sa probinsya ka na Masbate. Rank number 6 sa regional na most wanted person na miyembro ka na Communist Terrorist Group o New People's Army. Kaibanan na nasa Rupar Estado sa magkasuhay na manhunt operation duman sa San Jacinto, Masbate. Bareta gikan duman sa Campo Colonel Bone Serrano, Masbate City. Duwang nga miyembro ka na Communist Terrorist Group kaibanan ang sarong pinagabibisto na rank number 6 regional most wanted persons. Ang naarestar sa magkasuhay naman ng operation sa banuan ka na San Jacinto, Masbate, Pebrero 26 taon 2025. Pinagabistuan mga nagka-arestar na sinda alias Kadyo, 29 anyos sa Parauma, asin residente kan barangay MacArthur, Monreal, Masbate. Asin si alias Jolie, 67 anyos, asin residente ka na barangay Danao, San Jacinto, Masbate. Naarestar si Kadyo sa barangay Hagnaan, San Jacinto, Masbate sa kapusugan kan mandamiento de aresto na pinagapaluwas ni Honorable Arturo Clemente B. Rivera, presiding judge kan Regional Trial Court, Branch 50, San Jacinto, Masbate. Kakampi mo. Network News. Baraman sa kasong murder na may petsang Hulyo 22 taon 2024, asin mayo man na pinagrekomendar na piyansa para man sa sayan temporaryong pagkakalibre. Sa ibong na lado na arestar man si Jolie sa Flores sa Street, Barangay Poblacion na District number 4 sa Jacinto, Masbate. Sa kapusugan man ka na mandamiento de aresto para sa kasong attempted murder. Nakonsainan mandamiento de aresto ang pinagapaluwas ni Honorable Judge sa Reville kan Hunyo 30 taon 2021. Naigwa man na pinagarekomendar na piyansa na 120,000 pesos. Sigon kay Police Colonel Jefferson B. Araujo, Provincial Director, Masbate Police Provincial Office. Ang matrayumpo na operasyon ang partiman ka na pinaiwas na kampanya ka na gobyerno kontra sa mga natatadapan miyembro ka na New People's Army duman sa Masbate. Napadagos na pinaglalamag dinuli sa saindang mga kinakatubang na kaso. Aramon niya ito na binamanong report gikan sa satuyan na pagriba sa luwas. Ganansa sa pay parking sa Merkado Publiko ka naghakan taon 2024 puminakol sa 2.5 milyon de pesos. Aramon niya ito na detalyas kan barata sa pagi ni Maiko Garcia. 2.5 milyones de pesos ang naging ganansya kan Naga City People's Mall matapos na ipa-implementar ang pay parking sa pantulong eskalon kang Merkado Publiko. Susug kay Market Superintendent Mall Manager Mon Florendo, marahaya naging epekto pun ka magpotob ng pay parking sa saod. Nawara na subot si mga nakikipark sa maghapon asi nagkakaigwan ng pagkakaton so iba na magtransaksyon sa market. Pa sa ₱10 pesos kada behikulo na naglalaog nagkakaigwa mandaning kadagdagang income ang People's Mall na sa indaman na nagagamit sa paggasto sa ibang maintenance sa operation sa dekada ng edipisyo. Tinawan doon ni Florendo na
bako sa ingreso sa pagpapabayad o pay parking ang saydang atensyon sa ginibunindang adjustment, kundi si mga gusto talaga magsaod, magtransak, alagad maing mahanap na tultol na parkingan yan sa rason naman taang palibot kang market kung bakong okupado na will clamp area. Dagdag na bareta sa Lado Lokal ni po si SMG Sir Michael Garcia reporting. Kakampi mo, Radyo Patrol Live Report. Kakampi mo, Network News. Mabalo sa SMG, Sir Michael Garcia. Mabel ta mga tugangan na sa tuyan mga pagbabareta sa Kakampi Network News. Pagalis lang ka nagkapirang pagirumdom. Network News. Network News. 41 minutos sa makalis ang alas 5 ni na pagkaaga. Kakampi mo, Network News. Balikan niya ito na detalyas ka na sa tuyan na mga barata sa Kakampi Network News. Aramon niya ito na dugang na barata gikan sa satuyan na pagiriba sa luwas. Try mobile na kargado nin mga kokolumber na sabat kan mga otoridad sa Banuan ni Nabua, Camarines Sur. Kakamping Junel Cuba sa detalyas kan barata. Dahil nakasalbar sa kamot kan mga autoridad anda sarong chuper ninda Tri-Mobile matapos na ni ipag-plug down kan mga miyembros kan Philippine National Police dyan sa Banuan kan Nabua, Camarines Sur liman kan kargado ini ninda Kokulamber. Pag-plug down asin pinag-aprehender ang suspetsado alas 9:40 ninda pagkabanggikan subanggi duman sa Sitio Roadside, Barangay kan Santo Domingo sa Banuan kan Nabua, Camarines Sur sa panginginot man kan mga elemento kan Nabua Municipal Police Station and driver na nadakop iyo si Larry Landangan 49 anyos mayagom residente kan Zona 5 Barangay kan Karikot, Batok, Camarines Sur. Minamaniyo kanian sarong unit nin Tri-Mobile na may plate number o namayo nin plate number loaded nin 41 pidasong kokulamber naman lain-lain ang mga denomination na sino minabot sa kantidad na 4,741 and nasambit ng Tri-Mobile kaibanan kanian sarupang dominador Edroso, 54 anyos mayagum, kana Zona 1 Barangay kan Lubong, Batok, Camarines Sur. Sinasabi na anda mga kokulamber kan nanapanda ninda magkakadigong lisensya sa pagtransportar kay niya asin na permit mayo manin na pinagapailing ana nasambit na nga suspetsado kaya iniyo ang dagos na nga pinagdara sa ipatura kan pulisya duman sa Banuan kan Nabua, Camarines Sur na atubang nin kaso nga paglapas sa Republic Act 8084 ana nasabing suspetsado o ang pinagapod na anti-illegal logging operation na kung sain pagbalga kanda Coconut Preservation Act na ang suspect ngunyanda nakakulong sa hipatura kanda pulisya duman sa Banuan kan Nabua, Camarines Sur mantang pinagpipreparar anasambit ng kaso. Mientras tanto sa Romana nakasunin na pananaksaka anang nangyari dyan sa parte mismo kan Banuan kan Milaor, Camarines Sur alas 5 nin pagkapon kasudma sa Zona 7 Barangay kan San Antonio, Milaor, Camarines Sur. Ang suspect pinagbistong si Julia Tinoy E. Franco, 70 anyos na senior citizen mayo ni Nagoma, residente kan Zona City, San Antonio, Milaor, Camarines Sur. Asin sinasabing ini ana subuota may minamati sa iyang pag-iisip ana mga biktima digdi iyo ana mag-amanga Salvador Baguio E. Martinez, 60 anyos mayagum kan Zona City, San Antonio, Milaor, Camarines Sur. Mantang nagkaigwan ninda argumento sa pagultanan ka na biktima asin man na suspect kausa tanganing anda nasabing lulo ana buminunot kanda sa iyang patarum asin na pig patadukanin saksaka si
Salvador Baguio na tinamaan sa parte kan sa iyang walang kamot. Mantang ini nahiling man kanda aki kaning si Break sa Baguio Ibildad, 26 anyos kan Zona City, San Antonio, Milaor, Camarines Sur, tulos na pinagasaway na suspek. Alagad ini anda dai nagpasaway sinaksak pa man sa iyang kalamiasa anda nasambit ng biktima. Nagresulta tanganing an mag-ama parehong erido na pinagadara sa parte mismo kanda Bicol Medical Center. Anda suspect na sinasabing igwan ninda pagmati sa sayang pag-iisip. Anda tulos man na dinakop kan na mga barangay tanod asin man kan na kapitan na si Jason Batusin. Asin ini dagos ng pinag-turnover sa Philippine National Police. Inalat pangunyan kung ano ang magiging disposisyon kan PNP mantang may mati sa pag-iisip ang nasambit ng suspetsado. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Kakampi mo Network News. Mabalo sa kakamping Brad Junel Cuba sa dugang ng mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyas ka na sa tuyan na mga barata, balikan niya ito na mga barata sa lado nasyonal. Senador Bongo na umugtak na ngunyan sa number 2 sa pinakauring survey ka na Social Weather Station o SWS. Luminangkaw sa panduwang pwesto si Senador Bongo sa pinakabagong Social Weather Station Survey para man sa 2025 senatorial elections na nakakuha ni na 38% ni na boto. Inian na sarong pag-angat gikan sa sayan dating pwesto na pantulo sagod sa pangapat ka na Enero taon 2025. Sa sayan na payag labi-labi ang pasalamat ni Gus sa padagos na suporta kan mga namamanwaan. Mientras tanto, si Erwin Tulfo paman girare na inutan sa survey na igwa na 45% na boto. Nagapapantulo si Lito Lapid na igwa na 36% mientras na magkasunudan man si Tito Soto asin na Bin Tulfo na igwa na tiga 34%. Kaibanan man sa top 10 sinda Bong Revilla, sinapia Cayetano na iguanin 33%. Pingalakson na sin Bato de la Rosa na iguan na 32%. Asin sinda Manny Pacquiao. Asin na Alkalde Abi Binaykan na Makati sin Willie Rebellami na iguamanin na tiga 30%. Ang survey ang pinag-sagibok na Pebrero 15 sudong 19 ngunya na taon gamit ang face-to-face interviews sa 1,800 na rehistradong botante. Naiguanin na 2.31% na margin of error. Kakampi mo Network News. 49 minutos sa makalisan, oras na alas 5 na pagkaaga. Balikan niya ito na din niya ni Michael Garcia, City Administrator Lito del Rosario, dismayado sa DPWH Central Office. Nagtutulirar sa mga illegal na gawi. Michael Garcia, please come in. Pag-overturn kang resolusyon kang Central Office hulita ang may sadiri kang kontrobersyal na edipisyo mag-agong na empleyado kang DPWH na pilido Milyete. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia reporting. Kakampi mo Radyo Patrol Live Report. Kakampi mo Network News.
Just sa minutos na sanantes magabot ang alas 6 na pagkaaga sa iba pang detalyes ka na sa tuyan na mga barata. Balikan niya ito ang mga barata sa lado nasyonal na. Dahil na magbabagoan mga pinaglatag na kondisyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. antes na tanggalon ang US Typhoon missile na pinagbugtak sa South China Sea. Dahil na nagbabago pa ang mga inilatag na kondisyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Antes na tanggalon ang typhoon missile na pinagbugtak sa sinambit na kadagatan. Sigon kaya Presidential Communications Office Undersecretary Sinpalas Press Officer Claire Castro. Pareho pa man giraray ang stance ka na Presidente. May girumduman na pinag-angat ni Presidente Marcos ang China na halion ang range missile kung ipupundo kay ni ang panggugulo. Sa mga parasira aggression na pambobomba ng tubig sa mga barko ka na Pilipinas sa West Philippine Sea. Nanindugan na palasukan Malacanang nanindugan ang palasukan na Malacanang. Nabakong nga bastanting rason ang mga emergency meetings para mag-agis sa EDSA busway. Bahayag ini ka na palayso sa tao ka na pagkaka-aprender sa convoy ka na Philippine National Police na nagpabisto na si PNP Chief Marvel ninuli sa subot emergency meeting kay ni. Sigon kaya Presidential Communications Office Undersecretary Sinapadas sa Press Officer Claire Castro. Mas ikakaray subot na magalinin mas amay sa harongkon na igwanin mga emergency kalakawan o kaya meeting. Asin ibitara na maggamit ka na EDSA busway. Sinabi pa ni Castro na day kaibanan ng emergency meeting sa emergency situation para mag-agi sa EDSA busway. Sigon pa kay Castro day dapat na abusuhan ng EDSA busway. Mientras tanto, pinagpagirumdum pa man ni Castro na nasa 5,000 de pesos ang multa sa mga de otorisadong lununadan na mag-agi sa EDSA busway. Kakampi mo Network News. Siete minutos antes magabot ang alas 6 na pagkaaga sa iba pa na detalyes ka na sa tuyan na mga barata sa lado nasyonal na paman na giraray. Aminado na palasyo ka na Malacanang na may mga labot na pinasar na Republic Act 11934 ang SIM Card Registrations Act. Asin na Executive Order 74 na nagpapangalan sa operasyon ka ng Philippine Offshore Gaming Operations o POGO sa nasyon. Sigon kaya Presidential Communication Office Undersecretary Sinapalas sa Press Officer Claire Castro. Bukasan na palasyo ka na Malacanang na inmyendahan ang sinambit ng ley siringman ang orden ehekutibo. Paliwanag ni Castro kinakaipuan na i-require ang physical presence kan may paglugaring kan SIM card kung magpaparehistro. Paliwanag pa ni Castro ninuli sa maluwag ang pagpaparehistro sa SIM card na gagamit ini sa maniba-ibang klase ng scam o kaya man panduluko. Mientras tanto sinabi pa ni Castro na pag-aadalan liwat ka na gobyerno ang Executive Order number 74. Dominipin saan na palasyo ka na Malacanang sa mga banat ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga campaign rally sa Alyansa para sa Pagbabago. Magkapirang beses na kaya nga binanata ni Presidente Marcos ang mga kandidato sa pagkasenador sa oposisyon. Sigon kaya pala sa Press Officer Undersecretary Claire Castro. Kaipuan na magdepensa ni Presidente Marcos sa mga batikos para maging nasilag o transparent asin may pailing na bako ining maluyang leader.
Inot naman na sinabi ni dating Presidente Rodrigo Duterte na weak leader o maluyang leader si Presidente Ferdinand Marcos. Kakampi mo Network News. 4 minutos antes magabotan na oras na alas 6 din na pagkaga sa iba pang detalyes ka na suruyan na mga barata sa lado nasyonal. Palasyo ka na Malacanang magiging istrikto sa pagtaonin na seguridad kasunod man kan pagkakaristar sa Chinese spies na subot na nag-oobserban o kaya man nag-i-espiya sa Palasyo ka na Malacanang. Nakakaalarma subot sa Malacanang ang pagkakaristar ka National Bureau of Investigation o NBI sa dawang Chinese sa sintulong Pilipino na subot nag-espiya sa Palasyo. Sa press briefing sa Palasyo ka na Malacanang, sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na papaiwasan ninda na seguridad sa Malacanang complex asin kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Tanganing mapagulan ng anuman na maraot na humaw kaya pagpormal sa buhay ka na Presidente. Kung na magigirumduman sinabi kan mga suspitsado na pinagsugo-subot sinda ka na sarong Chinese national na si Ni Kinhoy. Tanganin na tiktikan na Villamor Air Base sa Campo Aguinaldo Siringman na Palasyo ka na Malacanang. Kaiba na nadigdian na Campo Crame magin ang US Embassy karibay na 2,500 pesos sagod 3,000 de pesos na bayad kada aldaw. Na-recover man ka na NBI ang mga kagamitan na ginagamit sa pag-i-speya kaiba na ang mga lunonadan. Naigwanin nakakabit na unauthorized international mobile subscriber identity captures. Diyos sa minutos sa sanantes magabot ang alas 6 ni na pagkagawin-win na solusyon para sa jeepney modernization na pinag-proponer kan alyansa senatorial candidates. Pinag-proponer ni dating Senador Ping Lacson na saro sa senatorial candidate kan alyansa para sa bagong Pilipinas. Kakampi mo Network News. Napabayaan na lang na mamantener kan mga jeepney driver ang sedang individual na mga prangkesa. Saro ini sa nailing na solusyon kan dating senador na akinin na sarong jeepney driver tanganing mas magin na bukas ang mga tsoper. Sa pinagtutulod kan na gobyerno na jeepney modernization na program. Sigon pa sa dating senador ibabalyo niya sa bagong nombrahan na Department of Transportation o DOTR Secretary Vince Dizon na mantinaron ang mga rekisitos na maglaog sinda sa sarong kooperatiba lagad. Day madimeter o day bubutasan ang nasendan na prangkesa. Kinakaipuan man subot na hanapan na solusyon kan gobyerno na maibabaan na presyo kan mga modern jeepney na nasa 2.7 milyon de pesos ang kantinad. Sigon padigdi may mas barato na e-vehicles na mababakal gikan sa Korea siringman sa nasyon kan China. Arugman kaniyang posisyon ni Kongresista Erwin Tolfo. Sigon pa man ki Tolfo sarot sa mga ulang sa pagtugot kan mga tsoper asin na mga operador sa modernization program. Iyo ang alangkaw na maray na presyo kan na modern jeep. Irit pa niya kung dahi kayang i-subsidize kan gobyerno ang pagbakal asin na magkataon ni na toltol na pautang asin akses sa bangko. Kaya nakaipuan na pag-adala na sa nga maray, tanganin na magkaigwa kan pinag-apod na win-win na solusyon. Mabelta mga tugang ana sa tuyan na mga pagbabares at sa samuya pon pagbelta.
Aramon niya to mga tugangan mga bareta na ipapaabot kan o ipapaabot kan sa tuyang mga kakamping radyo. Sa paagi ka na DWEB Kamsur, siringman na 99.1 na BBS FM Naga. Siringman mga pagiriban niya to digdi sa KM Kakampi Partido. Uya mo na nagkapirang pagirumdom. Kakampi Network News. Network News. Sa Santa Teresita, Ciudad ng Iriga, kan Pebrero 27 o kasudma sa ICT Building, New Government Center, Santa Cruz Sur. Asin mo niyan, Pebrero 28, gigibunin sa CDRR Multipurpose Covered Court, Santa Cruz Sur, Ciudad ng Iriga. Ang inapod ng ngiting Iriga Program, inisarang pagkakolaborar entre kan lokal gobyerno kan Ciudad ng Iriga asin ang Rotary Club of Iriga na pinapumihan ni Mr. Kim Argate ang Rotary Club of Iriga sa pagitan na generosity ni Congressman Mix Villaferte and Governor Luigi Villaferte nagtaon nin 1,000 na oral hygiene kits na kung sa inyaon ang mga sipilyo asin mga toothpaste isiringman 2,000 na fluoride varnish application. DWEBFM. Rinconada. Kampi mo. Network News. Mientras tanto sa iba pang detalles kan mga bereta sa lado lokal, formal lang ibinasura kan Office of the Ombudsman ang kasong paglapas sa Section 3E as in J kan Republic Act 3019 as in conduct of prejudicial to the best interest of the service as in grave misconduct na isinaangat kan sa operator ng Bulangan sa Banwaan na Bato na si Nestor Bolina kontra kay Vice Mayor Vic Sapnay Ramos. Sa pagkikapagulay kan DWB Kamsur kay Ramos, ipinayag kanina ang kaso nagpoon kan panahon na nasa proseso sa pag-renew kan mga business permits sa Sendang Banwaan asin siya ang nagtukol bilang acting mayor kan Banwaan kan panahon ni dating alkalde Frank Bernaldez. Sigun kay Ramos, saro sa sayang napirma na business permit para sa Bulangan, iyuan sa San Roque Sports Arena. Tinawang doon ni Ramos na nakapag-issue siya ng business permit sa nasabi ng Bulangan sa rason na ini ang legal na Bulangan sa Sendang Banwaan huli sa pagkakaigwanin magakanigong prangkisya as hindi man ni pwedeng mag-operate kung mayong business permit na itinatawakan sa rong lokal gobyerno. Mantang ang Bato Sports Arena ni Nestor Bolina kay ito maayo ning kapot-kapot na pangkisya bilang sarong Bulangan. Nasa proseso sa pag-renew kan mga business permit at hindi po sa Banwaan din ba to. So saro po yan sa napirmahan ta na kung saan ang San Roque Sports Arena o Bernaldez Sports Arena sa San Roque, nakapag-issue po kita din business permit. Din huli po iyan po ang legal na Bulangan. Aluta na sabi ta pong legal. Kawasa po ang sarong Bulangan, nagiging legal po siya wasang prangkisa o franchise to operate. And dahil po yan ma-operate, po mayong business permit na pinag-issue kan sarong munisipyo, lalong-lalo na ang alkalde. So, that time po, nag-a-active Bernaldez Sports Arena, nag-issue po kita ng business permit dahil siya po si Iguang prangkisa and ang Bato Sports Arena, until now, mayo po siyang prangkisa. Mientras tanto, sa naging desisyon kan Ombudsman sa nasabi ng kaso, ibinasura ninhuli sa sinasabing kakulanganin merito. Tinawang doon pa ni Vice Mayor Ramos na ang kaso sa rason na pamumulitika sa rason na aram niya ang nasa likod o promotor kani asin ang tugang na abogado. Kansa ng alkalde ngunyan ang nagserbing abogado kang nagkaso sa saya duman sa Ombudsman. Kaya nga po siguro na dinismiss na kang Ombudsman dahil talagang mayo man merit. Merito si Pigpile sa kuyang kaso. Pampolitika lang yan at Kakamping Bini dahil aram taman sinasa likod kayan and even the counsel of the complainant is the brother of our incumbent mayor Kakamping Bini. Parte kan mga naging payag ni Vice Mayor Vic Sapnay Ramos. DWEBFM. Rinconada. Kampi mo. Network News. Yan tabi Kakamping Renean mga bareta. Halidigdi sa DWB Kamsur. Ini ang sadit sana si Benny Desena. Good morning. Kakampi mo. Network News. Mabalos sa kakamping Benny Desena, gikan dyan sa DWEB Kamsur. Aramon man yato mga tugangan mga barata gikan digdi sa KM Kakampi Partido sa paikan sa tuyan mga pag-iriba. KM Partido. Kakampi mo. Network News. Bangabon sa salong gasolinahan sa Banwaan Gawa Camarines-Sur, posibleng inside job. Detalyos kan barata Nilo Oriana. Go ahead, Nilo.
Babalikan niya itong mga tugang na linya ni kakamping Nilo Oriana, libreng pagpaparisto kan birth certificate, matriumpong ginibo sa Banuan kan Karamuan Camarines Sur. Dads Prado sa detalyes kan Bareta. Matrayon po nga ginibuan na libreng pagpaparehistro ka na birth certificate sa Banuan ka na Karamuan Camarines Sur. Inibilang party ka na pag-celebrar ka na civil registration month. Ang ganyan na bulang ka na Pebrero kung saan nagkondusir ang opisina kan local civil registrar ng libreng pagpaparehistro kan mga birth certificate sa mga residentes. Partikular na ka na sa barangay Maligaya, asin barangay Lidong, kada kalis na sa 25. Ang programa ini base sa pagtataramahan ka na LGU Karamuan, asin ka na Philippine Statistics Authority o PSA, kailaram ka na birth registration na project. Kaibahan ng mga personahes ka na Municipal Civil Registrar, si Mr. Gerson Basan, na birth registration agent ka na Philippine Statistics Authority. Ang opisina kan local civil registrar sa pangitman ni Maria Edlin Avila, nagkaigawam din na pre-issuance ka na birth certificate na ganun man kasuod ma, Pebrero 27, 2025, para man sa mga makuanang kopya, ang sa idang certificate, kaya po sana ang pagdara ka na balidong ID. Dagdag na balita sa Land Lokal para sa Kakampi Mo Network News, Dad sa Prado, Kakampi Mo. KR Partido Kakampi Mo Network News. Balikan niya ito ang linya ni kakamping Nilo Oriana, kakamping Nilo. Inside job ang sa mga angkulong hiniling kan mga otoridad sa Banuan ng Doha, Camarines Sur sa padagos na pinag-iimbestigaran ng kasong panghabon sa Sarong Gasoline Station sa sinambit ng Banuan. Ini ang tinungan doon ng mga pahayag ni Police Master Sergeant Richard Capos, ang opisyal na paratakam kan PNP gawa sa entrevista kang Kakampi News kasugmang pagkaaga. Susog sa pahayag kani subot ang anggulong ini ang pinagtuklokan yun kan sa indang investigador huli tabasado subot sa mga pangyayari. Mayo maning anuman na nahiling na pwersahan o napagbukas o force of entry sa opisina kan sinambit ng gasoline station dahil man subot rin ang kaambol kani alagad basado sa investigasyon ang kwartang nawawara na sinasabing sobra sa 11,000 pesos ang naipigbugtag sa harani sa may bintana kung saan ang bintana sa rong sliding window na madali sa nasubuot na makwa kung tutuyuhon. Katakot kani nagsasagibo naman subuot ng backtracking kan CCTV footages o sa nayaon sa lugar ang mga investigador iyan tanganik na mas mapapusog pa ang sinambitang anggulo. Giyantas tanto pasong qualified treatment ang pwedeng ikaso sa suspitsado mantang Lino Papa ni Police Master Sergeant Richard Capos na bakong rubber hold up ang insidente sa sinambitang gasoline station aron kang naipos sa social media. Uya ang mga pahayag kasi di ba pa ni Police Master Sergeant Richard Capos. Nag-investigar na po ang sa investigador. Nayo man na indikasyon na pwersahan na binukasan itong duman sa building ng Sarong Gasoline Station. May pigiling na pong anggulo ang sa tuyang investigador. So, side job man lang ang nangyari base sa sayang pag-iimbestiga. Itong kwarta na kalaag sa sarong lugar na harani po duman sa bintana, sa sliding window. Nilag mo si kwarta duman sa harani po kang sliding window kung saan po pwedeng masungkit tulos po itong nalagang po kang kwarta po. Kaya prepare na tayo sa tuwing investigador para may file ang qualified din. Parte ka man naging pahayag kasi paglinaw ni Police Master Sergeant Richard Capos dapit man sa insidente kan sinambit ng harabunan sa Sarong Gasoline Station sa Banuan ng Doha, Camarines Sur. Dagdag na batay sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man si Nilo Oriana, Maraylaga. KR Partido Kakampi Mo Network News. Sa ibapan na barata sarong binibistong Original Most Wanted Person in rank number 2 Municipal Wanted Person sa Banuan ka na Tigaon Camarines Sur na may pinag-atuban na kasong carnapping. Anarta sa mga miyembro ka na Philippine National Police duman sa probinsya ka na Batangas. Basado sa report ka na Batangas o ka na Tigaon na Municipal Police Station. Kakampi Mo Network News. Alas 10:30 ni na pagkaga Pebrero 27 o kasudma sa barangay San Roque, Santo Tomas City, Batangas o Santo Tomas City, Batangas. Ana pinagasarong mga personalis ka na Philippine National Police sa Santo Tomas Component City Police Station. Asin na Tigaon na Municipal Police Station pinag-arestar ang akusado na pinagabistong si Marvin Templado A. Pasis alias Ampoy.
23 anyos, soltero iguan live-in partner asin residente kan barangay Taluhungon, Tigaon, Camarines Sur, alagad na temporaryong nangingirukan duman sa barangay San Roque, Santo Tomas City, Batangas. Iniman ang pinag-aarestar sa kapusugan kan mandamiento de aresto para man sa krimen na carnapping o kaya pag-bayular sa Republic Act 10883. Seraro man na kanasarong kaso kriminal. Na kung sa Mayo man na pinag-rekomendar na piyansa ang korte para man sa temporaryong libertad kan na sinambit ng akusado. Ang mandamiento de aresto ang pinagapaluwas ni Honorable Maria Angela Acompañado Arroyo, Presiding Judge kan FIPA Judicial Region na Branch 58 San Jose, Camarines Sur, Petsado Pebrero 15 taon 2024. Partido Kakampi Mo Network News. 20 minutos sa makalisan na oras na alas 6 ni na pagkaaga. Kakampi Mo Network News. Aramo na niya itong mga tugang antineripo ng mga barata sa pagikang 99.1 BBS FM sa Naga. Nasa linya, Kakamping Junel Cuba. BBS Basta Bareta, sigurado. Salamat Abitol, Kakamping Reni, uyan mga barata, gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Tagpunyo niya, daday pa makapagpaluwas nin impormasyon ang Bureau of Fire Protection BEP sa Banwan kan Sipukot, Camarines Sur kung ano ang naging kausa o rason kan nangyaring kasulo sa liderat o sa parte kan merkado publiko kada Banwan kan Sipukot, Camarines Sur na nagresulta para man maapiktaran ang naabuton sa 64 mga istol na kadaklanda iaonda sa food court asin mana mga paratyenda ng mga chicheria sigun kay Fire Marshal Major Gary Francisco. Nasagkod ngunyan padagos pa ang ginigibong investigasyon kada mga investigador kan Bureau of Fire Protection Sipukot nagtitipon pa sa naman sindanin mga ebidensya asin mga debris na ipapadara duman sa crime lab kan Bureau of Fire Protection na madeterminar sa nangyaring kasulo sa merkado publiko kan Banwan kan Sipukot, Camarines Sur. Uyan parte kan mga pahayag na yan ni Fire Marshal Major Gary Francisco kan Sipukot. Sa kanya po, sir, ang satoya pong investigador, ongoing pa po ang pag-conduct nila ng investigation and pag-gather po ng mga evidences. Pero sa iba pong mga rarayo man dumana, pero nakadamay, nagkagawa na po sindang clearing permit. Pinawa na po sindang permit para maglinig duman sa mga sa rayo po na parte kang pag-iimbestigahan po kan satoyang investigador. Oh, pero ang istol po yan sir ang hold pango niya na day pang pwedeng linigon po tabi sir. Actually po saro naman lang po si Hori, pero yung iba po sa sarong building po kaya igwang 22 na stall. Tapos may katahid po na nadamay din na vegetable area. So all in all po 38 sinda. Opo. Po. Actually po dahil pa po kami makatao kang cause and origin sa ngonyan po kasi ongoing pa po ang investigation. Kasi may mga ebidensya pa pong ginagader and kaya po kami pa pong ipadara sa arson lab sa NHQ. Para po ma-determine talaga si kausa po kang kasulo. About actually po pigayos pa lang po si mga ashes and debris, other debris. Pigayos pa lang po, papadara pa lang po sa ngonyan. Ang problema po kay Major, pag inutan ta ka ha, baka mainot na naman sa inyong mga... Partiyan kan mga payag ni Fire Marshal Major Gary Francisco kan Sipukot, Camarines Sur. Mientras tanto sa pahig ni Fire Marshal Francisco, igwasin danin na 45 dias para man makapagpaluwaskan sa indang investigasyon sa nangyaring kasulo dyan sa merkado publiko kan Banwan kan Sipukot, Camarines Sur. Ianda base man sa protocol kan Bureau of Fire Protection sa mga ginigibong investigasyon sa mga nangyayaring mga kasulo. Alagad sigun kay Francisco, dain naman ini aabuton pa ning 40 dias makakapaluwas na sindakan resulta kan investigasyon. Uya pa si Fire Marshal Major Gary Francisco kan BEP Sipukot.
Actually po, maximum man po yan, base sa protocol ng BEP. Ang maximum po kaya 45 days. Pero hanggang po magkatapos ng amay ang satuyang investigador, magkakaigwa na po yan ng result ng amay. Pero po ang pinaka-maximum 45 days. Iyo po, pero ako po kaya, pigahalat ko pa ang comprehensive na investigasyon na solo. So sa part po kang pag-responde po kaya, nasa parte ng tahaw. So, iyo po to si Dakol na damage duman. Kaya ito pong building na ito. Ito pong building, may building. Building na po mismo. Artiyan kan mga pahayag pa ni Fire Marshal Major Gary Francisco kanda BP Sipukot. Inako man ni Fire Marshal Major Francisco na dakulang problema na inatubang kan mga nagresponding mga bumbero kan Sipukot asin mga pagtaraid na mga lugar. Sa kasulo kan merkado publiko dyan sa Banuan kan Sipukot Camarines Sur, iyon maluyang tubig o bulos kan tubig na gikan sa water system kan Sipukot asin iba mayo ni na tubig ang mga fire hydrants. Ang mga fire hydrants maluya na ang bulos, ang iba mayo pa nin tubig. Dako lang problema na nasabat ini kana grupo kana mga bumbero kaya nagaluy ang pagampat kana nasambit ng kalayo. Uya si Fire Marshal Major Gary Francisco kan BFE Sipukot Camarines Sur. Igwa po. Iyan na nga po itong sabi ko, maluya si pressure po. Maluya po. Kasi nga po, nabanggit mo po nga ni Subago na sabi mo po, aloy ng problema talaga ang tubig. Kaya igwa po kami igdiyo, ningali po sa Sulungman na yun na nga po to, pangkarga manig sa tangki kang BEP na kaya po mag-load man sa anom na fire truck. Kaya lang po, pag-arog po kaya nga ng fire incident, talaga na nga po yan ng dakol na tubig. Artiyan ka na mga pahayag pa ni Fire Marshal Major Gary Francisco kan na BP Sipukot. Ang lokal na gobyerno kan na Banuan kan Sipukot, mayo pa manin pinagpapaluwas na anuman na pahayag mapadapit sa insidente nin kasulo sa merkado publiko en kuntano ta nagkaigwa nin problema sa maluya asin mayong bulos kan tubig dyan sa Sipukot, Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kana mga barata sa lado lokal, 8 kaso nin murder asin 5 kaso kana homicide na i-record sa Camarines Sur poon bulan kan Enero. 90% kani na resolveran daakan pulis. Buyet Padere sa detalye. 8 kaso ng murder asin 5 homicide ang na-record kan Camarines Sur Police Provincial Office po Enero sa Pebrero 25. Apoy kaili igwang 14 physical injury, 15 ng panlulupig asin robbery. Mantang 38 sa theft incident. Inian na po ang datos sa sinabit ng opisina sa Paagil Police Captain Lisa Jane Altesa, PIO kan PNP sa Camarines Sur. Pagkatapos may mga na-record pa rin panalaga asin pambabadil. Dahil man nasabi ni Altesa, kung nagbabao ng task ini kung para kan 2024 huli sa third quarter ang analysis, alagad nagluluwas, malabis sa 90% sa krimen ang naresolba. Ang laip pagkakaintindihan at terming rason kan krimen. Sa ngunyan mas pinakusog kan PNP ang presensya kan autoridad sa mga komunidad para malabanan ang mga krimen. Para sa BBS News, Buyet Pareres. BBS, Basta Bareta, sigurado. DSWD Bicol nagtaunin ayuda sa mga pamilyang nasuluan duman sa balatan. Daryl Banyas sa detalye. Tulos na nagrespondi ang DSWD talarig na magtaunin elot na ayuda sa 5 pamilyang nasuluan sa barangay Siramag, Balatan, Camarines Sur ang Pebrero 24 alas 9:30 na aga na tuprod nin kalayo ang sarong istaran o ang sarong harong mantang apat man ang garo sa napig dilaanin kalayo. Tiga-aram pa kan Bureau of Fire Protection ang rason kan sinamit ng kasulo. Kasi sa kasuguan ni DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio sa Pahikan Disaster Response Management Division, marikas na ipaabot ang tabang kan Martes, Pebrero 25, nakaresibi ang lambang apektadong pamilya nindo ang family food packs
asin mga importanteng gamit kabali na ang sleeping kits, hygiene kits, yaring man mga gamit sa kusina, 6 na litrong tubig, asin man 10 metrong trapal na may kabilugan na kantidad na 30,000 pesos. Pero digdi, makakareceive ng 10,000 pesos sa ayuda na pinansyal ang pamilyang dagos ng nawakaling isaran, mantangan apat na pamilyang partially damaged sa naman ng harong na makakareceive man inin yung 5,000 pesos sa lindungkan assistance to individuals in crisis situation na programa kanahensya ang siring na klase ng pagtao na base ni sa kasuguan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, patunay na pagsimbag ng DSWD Bicol sa pangangaipo kan mga pamilyang naapektaran kan mga kalamidad o kaya man crisis. Para sa Kakampi Network News, Darren Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Pangiturugan na maging renewable energy ang Kamara de Sur, madali nang mangyari. O kaisminda sa detalye. Ipinagmalaki ni Congressman El Rey Villafuerte na mabalik gobernador sa probinsya ng Camarines Sur na pagiging hub partikular na pagiging renewable energy ka na Bicol ang probinsya ni Camarines Sur inisubot ang madali nang mangyari ning huli sa kadakol na mga kumpanya ang nag-araplay asin an ipa ongoing na ang construction mantang igwa naman ni nag-ooperate na sigon ki Congressman El Rey Villafuerte ang sarong programang ini ang kadakol na natabangan asin na mapapakinabangan sa FM Naga. As Governor Luigi has mentioned, the biggest offshore wind facility in the country is on the way from Copenhagen Investments, the biggest in the country, and in a few months, and maybe 18 to 24 months, Camarines Sur will become the renewable energy capital of the Philippines. Why? 8,000 megawatts of renewable energy is underway, whether wind, whether solar. So, because parte yan ka naging pahayag ni Congressman El Rey Villafuerte sa diskurso ka na nakaaging aldaw. Dagdag na bareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Yan tabi Kakamping Tol, Kakamping Rini ang mga bareta. Alidigdi sa Broadcast Center Kanda 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampi Mon Network News. Jonal Cuba, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Nagatutubod si dating alkalde Raquel Slim na pagkakibrada sa mga prioridad kapresenting administrasyon. Iyon dagos niyang ipinapayag sa paglilibot sa mga barangay. Nasasayang nga pag-beltabi ng alkalde ka na gawa sa iyong ipaprioridad. Ang pagpapakonstruer ng public market ng urog ng hunyan na naglangkaw na buwis na binabayaran kan mga negosyo o mga negosyante sa merkado publiko ka na Banoanin Gawa, Camarines Sur. Mientras tanto sa iba pa na barata sa Senado Nasional, inilatag na ka na Senado na timetable sa impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Asin na posibleng nga po na pagdangog sa ulo 30 taon na 2025. Mismo nga si Senate President Francis Chis Escudero ang inisa na nagapaluwas kan timetable. Asin na mga gigibon sa impeachment trial. Sa sarong surat na may petsa nga Pebrero 24 na pinadala ni Escudero sa sayan mga kairibanan sa Senado. Kay Presidente o kay Vice Presidente Sara Duterte asin Speaker Ferdinand Martin Romualdez na konsahin na pinag-proponer. Kakampi mo Network News. Na konsahin na pinag-proponer ang kalendaryo para man sa impeachment trial.
Sa Hulyo 2 sa pagbubukas ka na sesyon alas 3 ni na pagkapon ipepresentar ang articles of impeachment kan mga prosecutors na kung saan aaprobaran man ang revised rules of procedure kan impeachment trial. Pinagtalaan man sa Hunyo 3 na pagtitripon kan mga o kan na impeachment court asin na pagsumpa kan mga maninerbiyan bilang senator judges. Gigibon sa Hunyo 4 ang pagpapaluwas ka na mga summons asin na sa Hunyo 14 sagod 24 ang napag-resibi na mga pleadings. Ang pre-trial ang gigibon sa Hunyo 24 sundong Hulyo 25. Sa Hulyo 28 sumapon ang 20th Congress asin na joint session kan Kongreso na kung saan gigibon man ang State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa Hulyo 29, nakatalaan naman ang mga bagong ilidong senator judges sa Senado na kompestuman o nabibilugon man ang bilang impeachment court. Inagdalauman man ang formal na pagpuon kan impeachment trial sa maabot na Hulyo 30. Pinagalinaw ni Escudero na sambitan na propesto nga kalendaryo kan impeachment trial. Ang pag-uurulayan pa asin ang pagdesisyon kan na Senado sa pagbelta kan na sesyon sa Hunyo 2. Apera sa propesto nga calendar for procedures. Kaibanan man sa surat ni Escudero sa sayan mga kairibanan ng special order na nagtatalaan kan pagnomra o kaya pag-designar ka na maniba-ibang mga opisina. Kana Senado bilang administrative support sa impeachment trial. 41 minutos sa magalis na oras na alas 6 ni na pagkaaga, parehas na ikinaugman ni Congressman Jill Bongalon at si Congressman Joel Chua. Ang naging kasugan ni Senate President Chis Escudero na magabilog na ni na administrative support group para sa Senate Impeachment Court. Kakampi mo Network News. Sa sarong virtual presser, sinabi ni Bongalon na saroining welcome development asin pwede siya na nailig na subot kan Senado an urgency kan issue. Naglalao man si Bongalon na magkakaiguanin na change of heart ang Senado kasi na mapupo na nin mas amay ang napagdangog. Inidawa pa na nindugan si Escudero na sa Hunyo pa pupunan ang proseso. In kaso mapaamay, kakayahon man na subot ini bago matapos o bago magsara ang 19th Congress. Orog na asin na mismong si Escudero nagsabi na kakayahon ining matapos sa laog ng duwa sa tulong bulan na. Sabi man ni Congressman Chua na ipinapailing niyagdi ang commitment kan Kongreso para sa accountability urog na salangkaw na posisyon sa gobyerno. Nagibo na subot ka na Kamara ang papel kanin sa pagsunod ka na articles of impeachment. Asin sa Senado ng Unyan ang bola para sa pagsasagibo ka na pagdahog na patas asin iguanin integridad. Sa habol na ito na barata sa Lado Nasyonal, tanganing mas pam na maging matrayumpo ang mall voting para sa maabot na midterm elections. Pigahirit ka na sa rong party sa congressman na pamayuhan kan mga shopping malls na maglansar na nin information and education campaign para man sa mga senior citizens asin iguanin mga kadidinan o kaya PWDs. Ginibong nga rason ng senior citizen na party list Representative Rodolfo Ompong Ordanes na kay po na maaraman kan mga mga nagkakaedad na. Asin na PWDs na pwede sa sindan magboto sa mga shopping mall sa maabot na Mayo na mas konbinyente sa sainda. Ninuli sa sainda nga edad asin na kondisyon.
Apera digdi pinagpakiramduman ni Ordanes ang chairman kanaw sa Committee on Senior Citizens sa mga partidaryo asin nagataman ka na mga botanteng senior citizen asin na PWDs na pwede sarman sindan makaboto sa mall sa maabot na Mayo 12. Enot naman na pinagpasalamatan. Kakampi mo Network News. Enot naman na pinasalamatan ni Ordonez na Commission on Elections sa mga lakdang para sa Maricas asin na tultol na pagbuto ka na mga senior citizens asin na PWDs. Nagapayag man na kongresta ni na panginayang sa DAPA pag-aprobar sa sendang pinagtutulod na House Bill number 7576 o ang Early Voting Act for Senior Citizen and PWD sa Senado. $45 minutos sa makalisang alas 6 ni na pagkaaga, bareta sa luwas ka na sa tuyang nasyon. Nasa White House si United Kingdom Prime Minister Keir Starmer asin personal ining nakiulay kaya US President Donald Trump. Antes ang pinagasagibong meeting ipinasakamot ni Starmer ang surat gikan kay King Charles. Inimbitara ni King Charles si Trump na magbisita sa United Kingdom na tulos man na inako ini ni Presidente Trump. Nagkapira sa mga tinukar kanduang opisyal iyo ang kamugtakan sa Ukraine para matapos na ang gera nindakan Russia asin na pagpapakusog ka na depensa. Ang nasambit na pagbibisita ni Starmer ang sarungal daw bago ang pagpasiring sa White House ni Ukrainian na President Volodymyr Zelensky para tukaron man ang isyu pangkatrangkiluhan sa pagultanan nindakan Russia. Sa satuyan ng bareta sa kinabaning karawat sa sagupaon Kanjin King sa North Port Batang Pier nga ngunyan alas 5 din pagkapon. Mientras nalalabanan man kan tropang Giga ang rain or shine Elasto Painters sa Game 2 sa PhilSports Arena sa siyudad kan na Pasig. Itinagay kan Hinebra ang 115-93 na kapangganan sa North Port sa Game 1 kan sedang best of 7 showdown na kalaldaw ni na Miyerkules. Nagiboy ni Kanjin Kings dawa naging abala si coach sa Team Con sa preparasyon kang gilas sa Pilipinas sa nakalis na 2025 FIBA Asia Cup qualifiers. Kakampi mo Network News. Ang nasambit ng kapangganan ng uminescore si import Justin Brownlee ning 19 puntos asin iguanin di size 15-14 asin 11 markers man. Sinda Troya Rosario, RG Abarrientos, Jamie Malonzo asin Japet Aguilar sigun man sa pagkasunod-sunod. Nalimitaran man ninda si best player of the conference top contender Arvin Tolentino sa maraot na sa 11 field goal shooting para man sa Batang Pier. Sa ikaduang kawat piperiton man ka na tropang Giga na maduplika ang 88-84 pagdaog sa Elasto Painters para maipatindog ang 2-0 na bintahe sa serye. Mga kakampi, mga tugang, inabot mo kita in oras ni na pamaaram sa satuyang mga pagbabareta sa Kakampi Network News. Ngunyan pong aldaw ni na Biyernes sa Petsa 28 ka na bulan na Pebrero taon 2028. Sa pangaran mga tugang kan sa tuyang mga kaibanan na mga radyo patrol reporters, mga kakamping radyo, ang DWEB Kamsur, sharing man na 99.1 BBS FM Naga, asin sa pangaran man kan sa tuyang mga naging kaibanan sa pagbabareta digdi sa KM Kakampi Partido. Sa lado teknikal na kaibanan niya to Gerald Villar asin sa pangaran ni Kakamping Jun Bernas. Anda sinupong lingkod ang kaibanan nindo sa pagbabareta Rene Orellosa Mabalos Marinaga. Ladies and gentlemen, here it is.
99.3. 99.3. 99.3. 99.3. This is 99.3. Kakampi mo. Kakampi mo. Kakampi mo. Kakampi mo. Kakampi mo. Mula sa nag-iisang kakampi. Kakampi Network News. Network News.